Magandang gabi mga kaibigan, kababayan at mga kapatid. Isa na naman pong mahalagang isyu ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ngunit bago po yan, atin po munang sadahan ang bagong development tungkol dito po sa digmaan na idineklara ng pamahalaan laban sa mga komunista. Nabanggit po kamakailan ni Secretary Anyo ng DILG na 90% na po ng mga LGUs ang nagdeklara na ang CPP, NPA, NDF at kasama ang kanilang mga legal front organizations ay persona non grata sa kanilang mga lugar. Atin pong sinasabi dito, sana po yung natitirang 10% ay gumawa din po ng kalintulad na deklarasyon. Nabanggit din po na mayroon na pong about 12,000 barangays nationwide ang gumawa din po ng kahalintulad na deklarasyon declaring the CPP, NPA, NDF as persona non grata. Meron po tayong 42,000 more or less barangays nationwide. So there are still 30,000 which did not declare. So Secretary Anyo, atin din po itong ipinananawagan sa inyo na sana itong 30,000 barangays na natitira pa ay gumawa din po ng kahalintulad na deklarasyon. Higit pong mahalaga for all barangays nationwide to declare CPP, NPA, NDF as persona non grata in their respective areas of jurisdiction. Bakit po? Because the barangays have the direct touch to the people. Dito po makikita mismo sa mga barangay ang presensya ng mga teroristang ito. So much so, if the barangays are the ones declaring to the effect that this CPP, NPA, NDF are not welcome in their barangays wherever they are, so makikita po nila, they could feel na talaga pong itinakwil na sila, isinusuka na sila ng sambayan ng Pilipino. So alin lang po sa dalawa yan, susuko sila, at kung sila naman po ay patuloy na makikipaglaban, itong mga barangay din na ito ang magiging direktang kaaway nila at napakadali para sa mga barangay na ito ang matukoy itong mga terorista na ito. So that's how important the role being played by every barangay in this war against CPP, NPA, NDF. Kaya po, we call the attention of Secretary Anyo to work hard for it, for the remaining 10% LGUs to declare that the CPP, NPA are persona non grata in their areas of jurisdiction, at
also the 30,000 barangays nationwide remaining which is still have not declared should be compelled to do the same, to declare as persona non grata the CPP in PE and DF in every barangay where they are. So yan po. Sana sa lalong madaling panahon magawa po ni Secretary Anyo yan. Of course, with the help of NTF, LCAP, to General Esperon and General Parladi. Kaugnay pa rin po sa nabanggit na balita o nabanggit na isyo. Nagpabalita po na si Sator Ocampo, si Mariano, si Lisa Masa at si Teddy Casenio ay na-isyuhan na po ng warrant. Well, it's good development to show to the people and to the CPP and PA and DF that the government is serious in this war. That the government is not only resorting to actual fighting against the NPA, but likewise employ the legal means of filing appropriate cases against the high personalities of these terrorist groups. To a certain degree, it will demoralize the syndicated operation of the CPP, NPA, NDF. Well, alam natin, magpiyapiyansa sila. Because maybe the case is available. If it is mere rebellion, we just don't know kung anong kaso na i-file dito. But the fact is, mayroon silang kaso gumugulong sa korte. Katunayan na mayroon ng warrant of arrest issued against them. And we hope that similar cases should also be filed against these Makabayan party list representatives because we want them ousted at dishonest. So, sana po meron ding kalintulad na kaso na ma-file ang agency concerned against this Makabayan black representatives sa lower house. Nabalitaan din po natin na isang congressman party list itong bagong proklama, the wife of Cardima, yung Duterte Youth representative na disqualify, yung wife niya ay nanumpa bilang kongresista at ito ay submit ng panukalang batas outlawing CPP in PA and DF and their legal front organizations. Well, that is good development because once it becomes a law, mere membership in the CPP, in PNDF, together with their legal front organizations, katulad ng Gabriela, Anak Pawis, Anak Bayan, KMU, so forth and so on, ay magiging illegal. Sana nga po
ma-certify ito ng ating Pangulo bilang urgent bill so that it could be acted the soonest by Congress. Wala namang mawawala kung susubukin po ninyo. We call upon the proponent to have it certified as an urgent bill by the President. Anyway, it involves national security, to which this administration is seriously addressing to. So, we propose that the proponent should try to have it certified as an urgent bill by the President. Wala namang mawawala po kung inyong susubukan yan. Para po have it acted upon immediately by Congress. Para lalo pong mapabilis yung ating pakikidigma laban sa mga teroristang ito. Sa kaugnay din pong nabalita, ang sabi, si Senator Lacson is seriously considering, and his committee now is working 24/7 about this preparation of a bill criminalizing red tagging. Well, ito lang po ang masasabi natin, Senator Ping Lacson. That bill is intended to silence the military and these ex-rebels, pinpointing personalities who are connected with this terrorist group, these people, especially in the government. Ito po ang talagang layunin nyo dito. Gawing krimen para sa military, para sa kay-Eric at sa mga ex-rebels at sa lahat na i-announce publicly na itong si ganito, itong mga taong ito, itong representatives ng Makabayan Black na nakaupo ngayon sa Kongreso ay mga komunista, mga NPA at NDF, at itong mga tao na nasa Commission on Human Rights, ganon din, at itong mga opposition na senators sumusuporta din. Ito lang naman ang gusto nyong gawin dito sa batas na ipinapanukala mo. Hindi mo kami mabubula, hindi mo malulukong sambayan ng Pilipino, Ping Lacson. Hindi ko malaman kung duwag ka, natatakot ka sa mga NPA, o baka naman ikaw ay membro na rin at supporter ng mga NPA. Kaya gusto mong gawing krimen para sa sino man to announce publicly na itong mga legal front organizations ay konektado, conduit for the recruitment of students for the NPA manpower supply. Gusto mong gawing krimen na ituro itong mga Makabayan Black representatives at yung mga senador na makasamahan mo, o baka kasama ka rin, na kayo ay sumisimpatiya, sumusuporta in any way sa mga makakaliwang grupo for your own personal reason, para isulong ang mga personal ninyong interest. Yan po ang katotohanan dyan, Ping Lacson. Hindi mo na maluluko ang sambayan ng Pilipino. Pero sige, karapatan mo yan. Tingnan natin kung makakapasa yung batas mo. Yung panukalang batas mo.
criminalizing what you call red tagging. Sabi nga ng Pangulo, it's not red tagging. It's identifying them publicly, these people concerned. Pero anong ginagawa mo ngayon? Gusto mong mamalaki ka pa, nagagawin mong krimen ito? For the military, for the ex-rebel to identify that these people are communist, NPA, and NDF supporters, cadre, and leaders. Ayaw mong sabihin yan sa publiko. Pag hindi natin sinabi yan, patuloy na makakapanlin lang ito sa sambayan ng Pilipino. Ito lang ang pagkakataon na malaman ng publiko kung sino-sino ang mga tunay na kaaway ng Estado. Patatahimikin mo pa sa pamamagitan ng pagsusulo ng isang batas, criminalizing this public pronouncement. Makikita ang motibo mo dyan. Gawin mo, tingnan natin. Anyway, meron ding corresponding bill in the lower house. So, tingnan natin kung alin doon ang makakapasa. This is a test anyway of Congress. What will be the judgment of Congress relative to these issues? Maganda yan. Kasi magkasalungat yan. Tingnan natin. Well, may lumabas din po sa balita na ang ICC, International Criminal Court, issued an official statement to the effect that there is a violation of human rights committed by the Duterte administration in relation to its war on drugs. And ito na rin, ito sa CPP, NPA, NDF. Specifically, the umano murder, torture, and related crimes. Ano po ito pong statement na ito ng ICC, ito po ay bunga ng mga kaso na isinampa ng opposition senators at ng ilang grupo dyan before the ICC against President Duterte. Specifically po dyan si De Lima, Drilon, Pangilinan, Hontiveros, kasama din po dyan si Vice Presidente Robredo at yung ilang grupo pa na sila po ay nagsampa ng kaso alleging gross human rights violations committed by the Duterte administration in relation to the war on drugs. Ang tanong po dito, ano ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino sa isyong ito? Meron nga bang mga paglabag sa karapatang pantao? Maliwanag po ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino sa isyong ito. We believe, the majority of the Filipino people believe in good faith that there is none.
there is no human rights violations committed by the Duterte administration. Wala po. That the allegations is malicious. It is just intended to malign the Duterte administration so that they could have, the opposition could have an issue against anyone to be endorsed by President Duterte this coming 2022 presidential election. Wala po kasing maibato ang opposition laban sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon. Kaya po, ang kanilang sinasabi, human rights violation na lamang. Sapagkat ito lang po nakikita nilang issues na pwedeng ibato sa sinumang kandidato sa pagkapangulo na i-endorso ni Pangulong Duterte sa 2022. In relation to the official statement issued to this effect by the ICC, ano po ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino? That is interference of the Philippine internal affairs. The pronouncement by the ICC to this effect is a clear interference of the Philippine internal affairs. So, ibig sabihin po, hindi natin tinatanggap, hindi natin kinikilala yang statement na yan bilang totoo. Yan ay maliwanag na pakikialam ng ICC sa panloob na problema ng Pilipinas. Ano po ang katunayan na hindi ito totoo? Katunayan po, kailan lamang binigyan ng pinakamataas na performance or trust rating ang ating Pangulo. 91% trust rating, the highest all over the world, showing that the Filipino people are satisfied with the performance of the President in his handling of the human rights affairs in the Philippines. Totoo po na mayroong patayan sapagkat ang mga drug lords katulad din po ng teroristang NPA, CPP, NPA, NDF ay nakahandang pumatay upang isulong ang kanilang business interest. Sa bahagi ng drug lord, proliferation of drugs, drug business from which they earned a lot of money. But along the way, destroying the future of the Filipino people. In the same way that the
CPP, NPA, NDF resort to terrorism as their way of doing business, victimizing also the Filipino people. Along the way, they used arms. So naturally, the state, through the military and the police elements, should fight back, killing them if necessary, in order to protect also their lives, the lives of the military and police. Because if they could not get first their enemies will get their lives. So yan po. And we, the Filipino people, see the propriety of the action taken by the President, as well as the war declared against them, drug lords and these terrorist lords. So we cannot be intimidated, nor we can be induced to believe by this pronouncement made by the ICC to the effect that rampant gross violations of the human rights is being committed by the Duterte administration. Definitely not. Ngayon ang sinasabi po natin dito sa mga oposisyonista na ito, kay De Lima, kay Drilon, kay Pangilinan, kay Ontiveros, at sa iba pa, kasama na rin dyan ang Commission on Human Rights. Kayo po ang mga tunay na taksil ng bayan. Bakit? Makuha nyo lang ang gusto nyo. Kayo na mismo ang nag-iimbita sa mga dayuhan na makialam sa panloob nating problema. Kayo ang may problema, hindi ang taong bayan, hindi ang pamahalaan ni Pangulong Duterte. Kayo, dahil sa mga kasakiman nyo, ikaw Robredo, sa kagustuhan mong maging presidente na hindi ka naman karapat-dapat, ikaw Drilon, ikaw Pangilinan, at ikaw Ontiveros, lalo na itong si De Lima, itong Commission on Human Rights ng mga komunista, mga godfather kayo, mga ninong at ninang kayo ng CPP, NPA, NDF, pumunta pa kayo sa ICC para isumbong nyo ang ating Pangulo. Pero alam nyo naman na walang magagawa ang ICC dyan. Alam nyo naman hindi paniniwalaan yan ng mga Pilipino. So walang bearing yan. Kahit magsisigaw pa yan sa inyo yung prosecutor ng ICC na yan. Pakisabi nyo sa kanila, dideklara kayo ng sambayan ng Pilipino na kayo ay persona non grata kasama ng CPP, NPA, NDF. Hindi kayo kailangan sa bansang ito. Dapat sa inyo, kung mayayaman naman kayo, malaki ng pera ang nakurakot nyo, hindi pumunta na kayo sa Amerika, doon kayo manirahan. Huwag na kayo manggulo dito sa Pilipinas. Mas magiging masaya ang sambayan ng Pilipino kung wala kayo.
Pustahan tayo. Sino sa inyo ang re-electionist sa nabanggit kong pangalan? Pangilinan? Si Hontiveros? Hindi pa. So, kung sino ikukumpanya nyo sa 2022, hindi mananalo. Ikaw, Robredo, hindi ka mananalo. Loko-loko lang ang boboto sa'yo, mga kabaro mo. Kung totoo kayo makabayan, gagawin nyo ba yan? Ihikayatin nyo ang mga dayuhan para pakialaman tayo dito sa ating pamamahala sa ating bayan. Tama ba yan? Matitinaw ba kayo para gawin nyo yan? Nagpapakita lang yan na medyo baloktot ang utak nyo. Masyado kayong sakim. Sa halip na makipagkaisa kayo, makipagtulungan kayo, alang-alang sa ikabubuti ng sambayanan, nang gugulo kayo, magulo kayo. Kayo yata ang tinatawan. You are representing the evil forces. Anyway, pansamantala, tatapusin po natin ito. Magandang gabi, Merry Christmas and Happy New Year. Kahit may problema po tayo, Merry pa rin ang Christmas. So maraming salamat. But before we end, we invite you to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.